Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal naming mga kapatid, mga kaibigan namin, mga bisita, at mga inaaralan sa Biblia. At ganoon din yung mga nasa Zoom na nakakonect ngayon. Kayo po ay buong pusong tinatanggap sa pagpupulong na ito ng mga saksi ni Jehovah. Ating pong pasisimula ng ating pagpupulong sa gabing ito sa pag-awit sa awit numero 155. Ang pamagat, kagalakan magpakailanman. Halaw ito sa awit 16:11 at susundan ito ng panalangin. Pakisuyo po na awitin natin na nakatayo, masigla, sundan po natin ang himig ng ating musika. Bagaman masungit ang panahon, maulan mga kapatid, subalit nagsikap kayo na makarating sa Kingdom Hall na ito, tiyak. Masasapatan ang pangangailangan natin sa spiritual sa gabing ito sa tatlong bahagi ng ating pagpupulang. Ang una, yung kayamanan mula sa salita ng Diyos. Pagkatapos, susundan ito ng maging mahusay sa ministeryo. Makapakinig tayo ng mga bahagi na magagamit natin sa ating ministeryo. Ganon din yung panghuli, yung pamumuhay bilang Kristiyano. Ngayon, unahin natin yung sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, ang unang may bahagi, ang kanyang paksa, ingatan ang kalusugan at maging masaya sa buhay. Gagampanan sa atin ito ni Brother Jeric Nuestro. Brother Nuestro, handa na po kami. Mukha ba ako malusog, mga kapatid? Sino sa inyong may gusto ng itong katawan? Maraming umiling. Marinig ko pa ayaw. Maski ako kung tatanungin niyo ako, parang ayaw ko na rin. Kasi, ibang-iba ito sa katawan ko noon, sa kalagayan ng kalusugan ko. Naisip na minsan, habang nagkakaedad ka pala, ay nababago na ang iyong katawan, pati na ang iyong kalusugan. Totoo yun, di ba mga kapatid? Kaya maganda yung ating pag-uusapan. Paano ingatan ang ating kalusugan at paano maging masaya sa buhay. May ilan sa atin dito, may mga alaga pang bata, mga sanggol. Ano yung ginagawa natin sa kanila sa umaga? Di ba, inilalabas natin sila sa arawan upang sila ay mainitan, maarawan. Kasi nagdudulot yon ng vitamina sa kanilang katawan. Nagbibigay yun ng resistensya sa kanilang mga katawan. Makakabuti rito sa kanilang balat. At gayon din sa kanilang kulay. Tayo man, tiyak, naranasan din natin yan sa ating mga magulang. Bagamat wala pa tayong muwang noon, tiyak na ginawa nila sa atin yun. Tayo ay pinapainitin nila. Ngayon, alam niyo ba na ang Biblia ay bumabanggit ng kailangan pala talaga natin ito? Ibuksan po natin ang Ecclesiastes, Kabanata 11, 7 at 8. Ecclesiastes 11, 7 at 8. Dito sa 7, nakakatuwa ang liwanag at mabuti para sa mga mata na makita ang araw. Dahil kung mabuhay ng mahabang isang tao, dapat siyang masiyahan sa bawat araw. Pero dapat niyang tandaan na pwedeng maging marami ang mga araw ng paghihirap at lahat ng darating ay walang kabuluhan. Sabi diyan, nakatutuwa ang liwanag ng sikat ng araw. Mabuti para sa mata na makita iyon o ang pagharap sa araw. Ano pa bang ginagawa nito? Namamatay rin ang mikrobyo sa ating katawan, dala ng init ng araw. Kasi karamihan sa mikrobyo na dala ng hangin na nagbibigay sa atin ng sakit, ay namamatay din at di nagtatagal sa sikat ng araw. Noong panahon ng pandemya, kung natatandaan nyo,
isa yon sa paraan, yung init ng araw na nakakatulong sa atin na mabawasan o labanan yung virus. Kasi yung virus noon nabubuhay talaga sa malamig na panahon. Kaya maaari natin gawin itong parte ng ating daily routine, ng ating buhay. Sabi dito, kung okay sa iyo, sa umaga, between 6 to 8, ang pinakamagandang oras pwede tayong lumabas at magpa-araw. Ano po? Kung okay yung kapaligiran mo, pwede ka pang lumanghap ng sariwang mga hangin. Tingnan po natin yung larawan, pasuyo po. Ayan, dalawang may edad na kasawa na gumagawa ng pagtatanim sa gitna ng arawan. Anong nidudulot dito sa kanilang kalusugan? Bukod sa napapatibay yung kanilang resistensya, naging masaya pa sila sa kanilang gawain. At iyak, sa dami ng halaman na kanilang itinatanim, ay nakakalanghap sila ng mga sariwang hangin. Kaya ano pa yung dapat nating ingatan? Salamat po sa larawan. Bukod sa ating katawan, kasama na rito yung ating emosyonal na kalusugan. Sa Ecclesiastes 11:10 ay kababasahan natin ng ganito. 11:10. Kaya alisin mo ang kapahamak na mga bagay sa puso mo at ilayo mo sa iyong katawan. Ang anuman na kapipinsala dahil ang panahon ng kabataan, ang kalakasan ay walang kabuluhan. Ilayo mo ang iyong katawan sa anumang nakapipinsala, ang sabi niya. Pag sinabi nakakapinsala, ito yung mga bagay na sumisira sa ating kalusugan. Ariyan yung mga, sabi nating droga, sobrang pag-inom ng alak, o paninigarilyo. Bagamat hindi man natin ginagawa iyon, mga kapatid. Pero sa pang-araw-araw ating buhay, maaaring nakakalanghap tayo ng mga usok ng bunga ng mga paninigarilyo. Hindi ba? Kaya, ang Biblia, totoo naman, ang Biblia, hindi man ito kinasiyang isulat para sa ating kalusugan o pagkain. Pero sinasabi nito kung ano ang pananaw ni Jehovah tungkol dito. Halimbawa, ang labis sa pagkain sa Biblia, direktang sinasabi itong katakawan. At hindi ng labis na paglalasing, ito ay hinahatulan ng kasulatan. Dito pumapasok yung pagpipigil sa sarili kung gaano karami ang dapat nating kainin at gaano karami ang dapat nating inumin. At gusto mismo ni Jehovah na magkaroon tayo ng pagpipigil sa sarili tulad ng pinapayo niya sa unang Korinto 9:25. Pagdating naman sa emosyonal na kalagayan, ano yung dapat nating iwasan? Iwasan natin mag-isip ng mga bagay na nakakasira o nakapanghihina lang sa atin. Halimbawa, may isang kamag-anak tayo na may sakit o maaaring pumanaw. Tapos, kapareho lang natin ng karamdaman. Kung isipin natin yun, baka pumasok sa isipan natin, naku, pareho lang kami ng sakit nun. Baka di rin magtagal ang buhay. Diba napanghihinaan ka ng ano kayong gamot ang iinumin ko? O anong mga alternatibong gamot ang kakainin ko o iinumin ko? Iwasan natin mga kapatid yung sobrang pag-aalala. Huwag nating isipin kaagad ang bukas. Baba, kumakain pa lang tayo ngayon, iniisip mo na kaagad kung ano yung kakainin mo bukas. Tumingin tayo doon sa mabubuting bagay na binibigay sa atin ni Jehovah na gagawin niya sa hinaharap. Papapakita rin natin pagpapahalaga sa buhay na bilang regalo ni Jehovah kung gagamitin natin ang kakayahan na mag-isip kapag nagdidesisyon. Ang payo ng Kawikaan 2:11, babantayan ka na iyong kakayahan mag-isip at iingatan ka ng kaunawaan. Halimbawa, mayroon tayong pagkain na gustong-gusto. Tulad ng lechon, crispy pata, lempo, ayan. Pero alam natin nakakasama iyon sa atin. Dapat nating iwasan. Pero minsan, medyo tikim-tikim ka rin na konti. Pero pag sinabi na pinagbabawal talaga sa iyo yan, tumigil na tayo.
magkaroon din tayo sapat na tulog kung kinakailangan. Maramang ilan sa atin dito ay kulang na rin ang tulog. Halimbawa, ako na rin sa sarili ko, nararamdaman ko, 5 o 6 na oras lang talaga ang tulog ko. Ramdam yun ang katawan ko pag sa umaga. Kaya nilalang sa atin, gumawa tayo ng hakbangin na mag-ehersisyo, stretching, paglalakad. Ito ay makakatulong sa ating kalusugan. Maging malinis din sa katawan at gayon din sa ating bahay. Ngayon, ang pinakamahalaga, ano yung pinakamahalaga? Iyon ay ang sambi mo sa Jehovah ng iyong buong puso. Bilang ng teksto, ating basahin na Ecclesiastes 12:13. Ecclesiastes 12:13. Katapos sumasabi ang lahat ng ito ang punto. Matakot ka sa tunay na Diyos, sundin mo ang mga utos niya, dahil ito ang obligasyon ng tao. May obligasyon tayo, mga kapatid, Yung matakot kay Jehovah at sundin ang bawat utos niya. Napakaraming dahilan para isang lingkod ni Jehovah ay maging masaya sa paglilingkod kay Jehovah. Isa na riyan ang yung hindi natin paglilimot sa patuloy na pagbabasa ng kasulatan ng salita ni Jehovah. Pagkatapos, sinisikap natin isabuhay yun. Bawat lahat natutuhan natin, makikinabang tayo kung isasabuhay natin ito dahil napapasaya mo si Jehovah at napapasaya mo rin ang iyong sarili. Napakalang epekto ang magandang kaugnayan natin sa ating pamilya, sa ating mga kapatid sa kongregasyon. Maiiwasan natin ang problemang epekto ng hindi pagsunod kay Jehovah. Kaya bilang sumali pagkatapos, isang gantimpala ang ating isipin mga kapatid, na naghihintay sa atin sa pagsunod sa mga payo at utos ni Jehovah. Maraming salamat, Brother Nuestro, sa inyong nakapagtuturo at na maraming natutunan ng bawat isa sa amin sa inyong 10 minutong pahayag na ito. May kinalaman sa kung paano iingatan ang kalusugan namin. Ngayon ay dadako tayo sa ikalawang bahagi. Ito ay spiritual na hiyas. Kung may naihanda kayong mga naikapit ninyo doon sa Ecclesiastes Kabanatang 11 at 12, maaari kayong magkomento. Ito ay gagampanan sa atin, yung spiritual na hiyas ni Brother Junel de Los Angeles. Sino po mga kapatid ang nagnanais magbasa ng binabanggit ng Ecclesiastes chapter 12, verses 9 at 10? Sige po, Sister Sepe, sa unahan. Bukod sa naging marunong ang tagapagtipon, patuloy niya ring itinuro sa mga tao ang nalalaman niya at nagmuni-muni siya at nagsaliksik na mabuti para makapagtipon ng maraming kawikaan. Sinikap ng tagapagtipon na makahanap ng magagandang salita at maisulat ng tumpak ang mga salita ng katotohanan. Salamat po sa malinaw na pagbabasa. Para po sa tanong, ano ang matututuhan natin tungkol sa mga lalaking ginamit ng Diyos para isulat ang Biblia? Sige po, si Sister Libres. Nang ipasulat ni Jehovah ang Biblia sa mga lalaking ginamit niya, hindi niya sila ginawang robot. Hindi niya dinikta word for word yung kanilang isusulat. Hinayaan niya silang gamitin ang kanilang sariling pagsisikap at pagsasaliksik upang isulat ito sa nakalulugod at wastong pananalita ang katotohanan na kinokontrol at pinapatnubayan sila ng banal na espiritu upang mailahad ang katotohanan ng tumpak at angkop sa layunin ni Jehovah. Kaya mapapansin natin yung iba't ibang estilo ng pagsusulat ng iba't ibang manunulat. Sa likuran po, si Brother Umali. Kaya yun ang kinagandahan ng pagbabasa ng 4 na ebanghelyo. Kasi bagaman iisang kwento yon tungkol sa buhay ni Jesus, pero makikita natin iba't ibang pananaw
mula sa iba't ibang expertise ng bawat tagasulat. Halimbawa, si Lucas, mas maintindihan natin yung mga medical term. Ganun pala yung feeling ng may sakit, mas specific. Kaya maganda basahin yung 4 na ebanghelyo. Sige po, isa na lang, Sister Hirotani. Sinasabi rin sa Ecclesiastes 12:9-10 na kinakailangan ng mga lalaki manunulat ang personal na pagsisikap, yamang kailangan ang pagmumuni-muni, pagsasaliksik at pagsasaayos upang angkop na maisulat nila ang nakalulugod na mga salita at makasulat ng wastong mga salita ng mga katotohanan. Salamat po, malino na po yun. Ngayon para sa pagbabasa ng Biblia, para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Sa likuran po, si Sister CK. Nagustuhan ko po yung sa Ecclesiastes 12:13 na matakot ka sa tunay na Diyos at sundin mo ang mga utos niya dahil ito ang obligasyon ng tao. Ang pagkatakot sa Diyos ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng matinding paggalang sa Kanya at pagkakaroon ng malapit na kaugnayan sa Kanya. May papakita natin ito kung gagawa tayo ng matatalinong desisyon at bibigyan natin ng pansin ang pagbubulay-bulay upang makita natin kung ang ating ginagawa ba ay may kabuluhan kay Jehovah o wala. Kung gagawin natin ito, magiging masaya ang ating buhay at naipapakita natin sa iba yung makadiyos na karunungan. Salamat po. Sa unahan tayo, si Sister Villavicencio. Napahalagaan ko po yung sa payong ito dito sa Ecclesiastes 12:1 na alalahanin mo ang iyong mailalang. Kaya isang katalinuhan nga po na gawin kong sentro ng aking buhay, ang paglingkuran ko ang Diyos na Yehova dahil iyan po ay nagbibigay sa akin ng tunay na layunin ng aking buhay. At kung lagi kong uunahin si Yehova sa buhay ko, tunay na magiging maligaya ako. Gandang punto. Sister Barsi po. Karagdagan lang po sa Ecclesiastes 12:9 na ang lalaking tinutukoy dito na tagapagtipon, focus sila sa pagsasaliksik sa salita ng Diyos at pinagmumuni-muni nila ito at pagkatapos itinuturo sa mga tao. Kaya napakamahalaga ang regular na pagbabasa ng Biblia at bulay-bulayin ito dahil magagamit ito at tutulong sa mga Bible study na madali nilang maunawaan at ikapit. Brother Vince Daulong po. Sa Ecclesiastes 12:14 po, na hahatulan ng tunay ng Diyos ang bawat gawa, pati na yung lahat na nakatago. Dito dapat nating matanto na wala talagang makakatakas sa ating Diyos na Jehovah, no? Pero hindi ito dapat yung maging dahilan daw ng pagsunod natin sa Kanya. Kundi sa halip, gaya nga ng isinulat ni Apostol Juan, ang dapat na maging dahilan ay ang pag-ibig natin sa Diyos na Jehovah. Salamat. Okay, sa ating pong Bible study, kay Carl. Ang natutunan ko po sa Ecclesiastes 12:1, na habang bata pa, mas palalimin ang connection kay Jehovah. Dahil pag dumating tayo sa punto na tayo ay adulto na, mas mahirap na dahil marami ng problema at responsibilidad. Kaya habang bata pa, mas palalimin ang connection kay Jehovah. Salamat, Carl. Brother Odi. Sa Ecclesiastes 11:6, sa spiritual po na diwa, napakahalaga po talaga nung pagbabahay-bahay, pag-return visit, tsaka pag-Bible study po. Kasi yung mga inaakala nating mga hindi na magiging saksi ni Jehovah na mga kinakausap natin, sila pa pala yung mga magpapatuloy. Kaya natutunan ko po na iwasang husgahan yung mga tinuturoan natin. Kasi baka isa rin pala sila sa pinili ni Jehovah na magdala ng pangalan niya. Brother Mata. Ecclesiastes 12:11, binanggit dito yung huling mga talata o salita. Gaya ng pakong malalim ang pagkabaon. So, ang salita ng Diyos, hindi na tayo kontento na may kaalaman tayo, mayroon tayong unawa, may karunungan tayo. Importante doon yung mabuting katangian. Yun ang maturity talaga. Hindi lang basta head knowledge lang.
Talaga sa mabuting katangian, yun ang pakong nakabaon, na malalim ang pagkabaon. Salita ng Diyos, malalim na nakabaon sa puso natin, hindi puro kaalaman lang. Sister Daulong. Nagustuhan ko po ang Ecclesiastes 12:1 dahil ito po ay nagpapaalala na alalahanin natin si Jehovah habang kabataan pa tayo. Ipinakita po ng talatang ito na habang bata pa, mas madali nating maibibigay ang ating oras, lakas at puso sa paggawa ng tama at sa paglilingkod sa Diyos. Darating po kasi ang panahon na magiging abala na tayo sa mga problema at responsibility sa buhay. Kaya ngayon pa lang, magandang palakasin na natin ang ating kaugnayan kay Jehovah. Salamat mula sa isang kabataan, Sister Kay Magallanes. Tinuturuan po ako ng Ecclesiastes 11:2 na maraming benefits pala magpalawak sa mga kapatid at na huwag lang mag-focus sa iisang kaibigan lang. Halimbawa po, kung ang nag-iisa or dalawang best friend kong saksi ay tumilikod na sa katotohanan, possible na panghinaan ako or may implementyahan din ako. Kaya sisikapin kong huwag magtangi ng kaibigan, hindi lang po sa kaedad ko, kundi pwede rin sa mas bata o sa mas may edad pa sa akin. At habang nagpapalawak, syempre po yung pipiliin ko is yung kaibigang mahal si Jehovah at yung makakatulong sa paglago ng espiritualidad ko. Brother Francisco? Ecclesiastes 11:9. Totoo, pwede naman po tayong magsaya, mangarap at tuklasin yung buhay. Pero lagi natin tandaan, yung tunay na kalayaan, yung taong marunong pumili ng tamang desisyon dahil alam natin na si Jehovah pa rin husga kung yung kabataan po ba natin ginamit natin sa tama o hindi. Salamat. Brother Rizal, sa unahan po. Ecclesiastes 12:7 na napapanahon sa panahon ng undas, All Souls Day. Sabi nila, pag namatay daw, pupunta sa langit. Pero sabi ng teksto na yung tao, pag namatay, bumabalik sa alabok at yung hininga niya ay bumabalik sa Diyos at na nagbigay nito. Ibig ba sabihin, yung espiritu ay bumabalik sa Diyos? Hindi naman. Sabi, yung kanyang pag-asa ng pagkabuhay muli ay nakasalalay sa Diyos. Kaya pwede natin gawin ito sa ating ministeryo at mapaunawa natin sa mga tao na ang kaluluwa talaga ay yung mismong namatay. Isa na lang po, si Sister Arjona. Sa Ecclesiastes 11:4 po, binanggit yung sa teksto na ang mga pananalitang hindi maghasik at hindi mag-aani. Sa ministeryo po natin, baka mag-alinlangan tayo kung pupuntahan ba natin yung mga RB at study natin dahil iniisip natin na wala sila sa bahay o tulog sila o kaya hindi sila magpapastudy sa araw na yon. Ibig sabihin, hindi na tayo mag-effort na puntahan sila dahil nag-negative na tayo. Natutunan ko sa teksto na kung maapektuhan tayo ng pag-aalinlangan ang ating mga desisyon, baka hindi mamunga ang mga tunguhin natin na magkaroon ng regular na Bible study. Napakahalaga ng pagiging masikap at pagkabukas palad ng ating panahon at lakas para may aanihin tayo. Maraming salamat mga kapatid sa inyong mga pinaghandaang komento. Maraming salamat, Brother De Los Angeles, sa inyong mahusay na pagtalakay ng ating spiritual na hiyas at ganoon din sa mga kapatid na mahusay na nagkomento. Salamat po sa inyo. Ngayon ay dadako tayo sa ating unang estudyante. Nasa ilalim pa rin ito ng kayamanan mula sa salita ng Diyos. Ito ay pagbabasa ng Biblia. Babasahin niyo sa atin yung sa loob ng 4 na minuto yung Ecclesiastes, Kabanatang 12, 1 hanggang 14. Gagampanan nito ni Brother J.P. Daulong. Brother Daulong? Alalahanin mo ngayon ang iyong dakilang mailalang habang kabataan ka pa, bago dumating ang panahon na puno ng problema at mataon kung kailan sasabihin mo, hindi ako masaya. Hindi ako masaya sa buhay ko. Bago magdilim ang araw, liwanag, buwan at mga bituin. At bumalik ang ulap pagkatapos ng ulan.
Sa panahon nanginginig ang mga bantay sa bahay at hukot na ang malalakas na lalaki. At hindi nangingiling ang mga babae dahil kaunti na lang sila. At nadidiliman ang mga babaeng nakatanaw sa mga bintana. Kapag sarado na ang mga pintong nakaharap sa lansangan, kapag humina na ang tunog ng gilingan, kapag nangingising na ang isa dahil lang sa huni ng ibon, at kapag humina na ang awit ng mga babae, gayon din. Ang isa ay takot na sa matataas na lugar at marami siyang ikinakatakot sa lansangan. At ang puno ng almandres ay namumulaklak na ang kinakaladkad ng tipaklong ang sarili niya. At pumutok na ang bungon ng alkapara dahil ang tao ay lumalakad patungo sa tahanang matagal niyang titirahan at ang mga tagahagulgol ay lumilibot na sa lansangan. Bago maalis ang panaling pilak, madurog ang gintong mangkok, mabasag ang mga sa may bukal, at madurog ang gulong ng panalok sa imbakan ng tubig. Pagkatapos, ang alabok ay babalik sa lupa. Kung saan ito galing, at ang puwersa ng buhay ay babalik sa tunay na Diyos na nagbigay nito. Talagang walang kabuluhan. Ang sabi ng tagapagtipon, ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Bukod sa naging marunong ang tagapagtipon, patuloy niya ring itinuturo sa mga tao na nalalaman niya. Nagmumuni siya at nagsasaliksik na mabuti para makapagtipon ng maraming kawikaan. Sinikap ng tagapagtipon na makahanap ng magagandang salita at maisulat ng tumpak ang mga salita ng katotohanan. Ang mga salita ng marurunong ay gaya ng tungkod na pangambay sa baka. Ang mga kasabihang tinipon nila ay gaya ng mga pakong malalim ang pagkakabaon. Ang mga ito ay galing sa isang pastol, pero kung tungkol sa iba pang bagay, binabalaan kita, anak ko. Walang katapusan ng paggawa ng maraming aklat, at nakakapagod ang sobrang pag-uukol ng panahon sa mga iyon. Pagkatapos kong masabi ang lahat ng ito ang punto. Matakot ka sa tunay na Diyos at sundin mo ang mga utos niya dahil ito ang obligasyon ng tao. Dahil hahatulan ng tunay na Diyos ang bawat gawa, pati na ang lahat ng nakatago, kung ito ay mabuti o masama. Salamat po, Brother Daulong, sa inyong bahagi. Ang atas nyo, Brad, ay nasa Aralin 12, ano? Yung pagpapakita ng empatiya, ano? Ng may empatiya sa ating kausap. Sa larangan, pwede tayong, pag nagbabasa tayo ng Biblia, pwede nating ipakita yung emosyon natin sa pagbabasa. Ganon din yung hindi ito pilit, hindi naman sobra. Huwag naman nating hayaan na doon na lang ang atensyon ng kausap natin ay doon na lang sa ating emosyon sa pagbabasa. No? Kailangan natural ang dating sa kanya. At ganoon din ay magsalita tayo ng mabait at sa maibiging paraan. Ganda naman yung pagbasa ni Brother Daulong. No? May mabait na pagbabasa. Salamat, Brother Daulong, sa inyong bahagi. Ngayon, dadako tayo sa ating pangalawang bahagi na ating pagpupulong. Ito ay yung maging mahusay sa ministeryo. Unahin natin yung presentasyon ito, yung pagdalaw muli. At ito ay bahay-bahay. Gagampanan sa atin ito ni Sister Maria Licanda. At ang tatayong may bahay ay si Sister Marlene Torres. Subaybayan natin sila. Tao po. Ay, ikaw pala, Ate Maria. Tuloy. Salamat. Upo ka. Kumusta naman kayo dito, Marlene? Okay lang naman po, Ate Maria. Mabuti naman, okay kayo. Last week, dito ako sa inyo, pero hindi tayo nakapag-usap dahil sabi mo, nagmamadali ka dahil meron kang pupuntahan. Oo
Oo nga, ang dami ko kasi pinupuntahan ng araw na yun. Ganun ba? Pero nangako ako sa'yo na babalik ako ngayon para ipakipag-usap sa'yo yung pakay ko para sa'yo. Opo. Matanong ko lang kung anong sadya niyo sa akin. Magandang tanong yan, Marlene. No? Alam mo, Marlene, na nag-aalok kami ng libreng pag-aaral ng Biblia gamit ang brochure na ito. May paksang masayang buhay ng pakailanman. Ganun po ba? Kaya lang pasensya na kasi ayaw ko mag-aral ng Biblia eh. Sabi kasi na iba, mahirap daw mag-aral ng Biblia. Tapos, ayaw kong maging isang saksi ni Jehovah. Naiintindihan kita, Marlene, kung bakit ayaw mong mag-aral ng Biblia. Tamang-tama, mayroon ako dito nakadownload sa cellphone ko na video na mayroong paksang paano ginagawa ng mga saksi ni Jehovah ang pag-aaral ng Biblia. Panoorin natin. Sige, panoorin pa natin. Ayan, ayon sa video, mahirap ba mag-aral ng Biblia? Hindi naman pala. Oo, tama ka. Obligado ka ba na maging saksi ni Jehovah kapag nag-aaral ng Biblia? Hindi naman, kasi sabi nga pwede na mag-aral ng 15 minutes hanggang 30 minutes. At saka kung anong oras ang gusto ko. Oo, tama ka. Kaya kung gusto mong mag-aral ng Biblia, babalik ako kung anong gusto mong araw. Ganitong oras din. Hindi sa na lang sa linggo, mga 3 p.m. balik ka. Kasi day off ko nun. Sige Marlene, babalik ako sa linggo ng 3 p.m. Pero bago ako umalis, pansamantala iwan ko to sa'yo para mabasa mo. Ito yung gagamitin natin sa pag-aaral ng Biblia na meron itong paksang masayang buhay magpakailanman. Kung paano tayo magiging masaya sa buhay. Salamat, Ate Maria. Maraming salamat din, Marlene, sa panahon at oras. Okay. Salamat po, Sister Licanda, sa inyong bahagi. Ang atas ninyo ay nasa Aralin 8, number 3, yung sumubok ng ibang paraan. Sa bahay-bahay natin, kumisan, yung mga may bahay ayaw talagang magpa-Bible study kahit direktahan tayong nag-aalok ng Bible study, di ba? Ayaw nila. Pero sabi, sumubok ng ibang paraan. Sa paanong paraan? Yung mga video natin, pakita natin, napakaganda nun, at tiyak na yung mga artikulo na madaling maintindihan, minsan, at yung kung paano ginagawa yung pag-aaral. Simple lang, nandun sa video. Kaya yung nakita natin, gagamit tayo ng ibang paraan yung video o kaya paglalahad ng kung paano madaling mag-aral ng Biblia. Salamat, Sister Maria at Sister Torres, sa inyong bahagi. Ngayon, dadako tayo sa ikalawang bahagi dito sa maging mahusay sa ministeryo. Pagdalaw muli din ito. Ito naman ay di formal na pagpapatotoo. Sa huli nilang pag-uusap, sinabi niyang kamamatay lang ng isang mahal niya sa buhay. Di formal na pagpapatotoo. Gagampanan sa atin ito ni Sister Jean Daulong, ang tatayong may bahay, Sister Margie Malaluan. Subaybayan natin sila. Kamusta ka na, Margie? Ito po, nagdadalamhati pa rin. Ilang linggo lang po kasi ang nakalipas mula nang nalibing yung tatay ko. Pero parang ang tagal-tagal na po kasi siyang hindi nakasama, kaya sobrang nakakalungkot po. Alam mo, pag mahal talaga natin sa buhay, no, sobrang malulungkot ka. Tapos, kung hindi nga lang natin sila makita ng saglit, namimiss na natin sila, yun pa kayang mamatay sila. Kaya, pagka mahal natin sa buhay, nangungulila talaga tayo, no? Ganyan din ako, namatayan na rin kasi ako ng magulang, kaya nararamdaman ko yung nararamdaman mo. Pero syempre, hindi naman ako pumunta dito para lalo kang palungkotin. Actually, may dala nga akong sweets kasi alam ko, sabi nila, masarap daw kainin to kapag malungkot ka. Ay, talaga po. Salamat naman po. Okay. Pero alam mo ba na may mas maganda akong pang-comfort sa'yo. Gusto ko sana yung share sa'yo, yung, naalala mo ba yung binabasa ko sa'yo last week na Bible text sa Gawa 24:15? Opo, sa totoo lang po, napaisip din po ako doon. Kahit nabasa naman po natin na galing yun sa Bible, pero posible po talaga kayang mabubuhay pa sila.
At alam mo, napakaganda na pinag-isipan mo talaga yung tanong na yan, no? Ang totoo, yung Diyos na Jehovah, siya yung bukal ng buhay. Kaya kaya niyang ibalik yung buhay na nawala, kaya niya ibalik yung buhay ng isang namatay. May gusto nga akong basahin sa yung teksto sa Bible sa Juan 5:28. Ito, basahin ko ha. Huwag kayong mamangha rito dahil darating ang panahon na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng tinig niya at mabubuhay silang muli. Ang mga gumagawa ng mabubuting bagay tungo sa pagkabuhay muli sa buhay, pero ang mga gumagawa ng masasamang bagay tungo sa paghatol. Di ba napakaganda ng mensaheng ito sa Bible? Alam mo ba, marami rin sa Bible ng mga record na binuhay muli. Gusto ko nga sa'yo pabasa yun, nandun sa John 11:39-44. Okay lang bang basahin mo? Opo. Alam ko na po ito. Si Lazaro, nakaibigan po ni Jesus na namatay, pero binuhay niya po muli. Tama ka, Margie. Diba nanalangin si Jesus sa kanyang ama na pagkatapos niya manalangin, nabuhay agad si Lazaro, diba? Kaya pinakita ng record na napakadali para sa Diyos na buhayin yung mga patay. Diba ultimo nga si Jesus nung nandito siya sa lupa, na siyang nabuhay kay Lazaro, di ba namatay din siya? Pero nanatili pa siyang patay? Hindi po. Nabuhay nga po siya after ng ilang araw eh. Tama ka, dahil doon, nabigyan tayo ng pag-asa na mabuhay ng walang hanggan. Naniniwala ka ba doon sa sinabi ng Biblia? Bali, sa bagay nga po, sabi nga po nila, wala naman pong imposible sa Diyos. Pero kung bubuhayin nga po ang mga namatay na, paano po yun mangyayari? Kailan kaya po or saan? Maganda yung tanong mong yan, Margie. Kasi yan talagang isa sa mga binabahagi namin na kaalaman mula sa Biblia. Yung magandang pag-asa mula sa Diyos. Kaya need lang talaga malaman ng mga tao. Kaya nag-aalok kami ng libreng pag-aaral sa Biblia. Kaya kung gusto mo, pwede kitang balikan. Sige po, parang gusto ko nga pong mag-aral ng Biblia para malaman naman po yung mga tanong ko, para po masagot naman to. Oo, sige. Siguro okay lang ba sa susunod na Wednesday after lunch? Sige po, asahan ko po. Salamat po pala ulit dito sa binigay mo. Maraming salamat, Sister Jean at Sister Margie sa inyong bahagi. Ngayon ay ang inyong assignment, Sister Daulong, ay nasa Aralin 9, number 3, makinig mabuti. Kapag tayo nagbabahay-bahay pala, pagka mayroong pinagdadaanan yung nakausap natin, yung ganun, yung namatayan ng mahal sa buhay, makinig tayo sa kanya. Huwag tayong sasabat kaagad. At huwag nating baliwalain yung mga nararamdaman ng mga taong nakakausap natin na may pinagdadaanan. O kaya tumutol man sila, pakinggan din natin. At ganun din, ang pakikinig ng mabuti ay may papakita natin na mahalaga ang sinasabi nila sa atin. At tiyak na makikipag-usap sila sa atin. Maraming salamat po sa inyong bahagi, Sister Jean, katulad nung nakita natin sa presentasyon. Ngayon, dadako tayo sa huling may bahagi dito sa maging mahusay sa ministeryo. Ito ay pahayag. Ang kanyang paksa, o kanyang tema, gusto tayong tulungan ng Diyos. Gagampanan sa atin ito ni si Brother Erwin Francisco. Brother Francisco, handa na kami makinig. Minsan ba mga kapatid, naranasan nyo na parang mag-isa kayo sa inyong mga problema? Parang walang matakbuhan o parang walang malapitan. Isipin ito, may isang batang naniligaw sa palengke. Takot na takot, iyak ng iyak. Pero may biglang dumating, kanyang tatay. Bigla siyang hinawakan at ang sabi, "Anak, nandito ako." At isang iglap, nawala ang takot ng bata. Hindi ba't ganyan din ang damdamin ng mga nakakausap natin sa ministeryo? Ngayon, paano natin sila tutulungan? Maganda yung sinasabi mga kapatid dito sa Awit 46:1. Pwede niyo sabayan sa pagbabasa mga kapatid. Awit
46:1. Kung nariyan na kayo, ito ang sabi, ang Diyos ang ating kanlungan at lakas at handa siyang tumulong kapag may problema. Ngayon, ano ibig sabihin nito? Pwede natin ipalam sa may kausap natin na pwede nang maging kanlungan at kalakasan ng Diyos na Jehovah sa tuwing inuulan siya ng problema. Ngayon, talakayin natin yung tatlong objective na mayroon tayo sa ngayon. Dako tayo sa una. Praktikal na tulong ng Diyos na Jehovah. Muli, sa ministeryo, maaari tayo maka-encounter ng taong pakiramdam niya, nag-iisa siya, walang nakikinig sa kanya. Ngayon, paano muli natin siya tutulungan? Maganda yung sinasabi dito sa Awit 145. Pwede nyo ba ulit sabayan sa pagbabasa, mga kapatid? Awit 145, 18 to 19. Kung nariyan na kayo, ito ang sabi. Si Jehovah ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sa lahat ng tumatawag sa Kanya ng may katapatan. Ibig sabihin, hindi siya malayo o para bang walang pakialam, kundi nakikinig siya sa mga panalangin at nagbibigay ng kapayapaan kahit hindi agad-agad nawawala ang problema. Nakuha natin yung unang punto, mga kapatid. Dako tayo sa pangalawang punto. Kahit hindi tayo perfecto, tiyak na tutulungan niya tayo. Minsan, may mga tao tayo nakakausap na parang pakiramdam niya, hindi na siya karapat dapat sa Diyos. Dahil marami siyang pagkakamali, marami siyang pagkukulang. Pero sa totoo lang, mga kapatid, kahit ako mismo, nararamdaman ko ito. Pero dahil sa tulong ng Diyos na Jehovah, napagtagumpayan ko iyon. Kaya sa larangan, excited ako na iparating sa kanila ang dakilang pag-ibig ng Diyos na Jehovah. Isipin ito, gaya ng isang maibiging magulang, kapag nakita niya ang kanyang anak na sugatan, dungisan, tatawanan niya kaya ito, sasabihan niya kaya, deserve mo yan, pasaway ka kasi. Di ba hindi gano'n ng isang maibiging magulang? Bagkus agad niya itong tutulungan dahil mahal niya ito. Hindi ba't ganyan din ang Diyos na Jehovah sa atin? Agad-agad niya tayong tutulungan? Kaya magandang ipaalam natin ito sa may kausap natin. Dako tayo sa pangatlong punto. Mga paraan ng tulong ng Diyos. Ngayon, alamin naman natin kung paano nga ba tumutulong ang Diyos na Jehovah. Biblia. Ginagamit niya ang Biblia na para bang flashlight na nagbibigay ng liwanag, gabay sa dilim. Isa pa, ginagamit niya ang mga kapatid, nagbibigay ng suporta at pampatibay para sa iba. At higit sa lahat, ang banal na Espiritu. Ginagamit niya ang kanyang banal na Espiritu upang magbigay ng kapayapaan at lakas na higit sa natural na kakayahan ng isang tao. Ngayon, tatlong bagay ang nakita natin. Bilang conclusion, si Jehovah ay handang tumulong. Ikalawa, kahit hindi tayo perpekto, tiyak na tutulungan niya tayo. Pangatlo, mga paraan ng tulong ng Diyos. Kaya ngayon, mga kapatid, isipin ito. Magpapachillax-chillax na lang po ba tayo dito? Magpapaisi-isi na lang ba tayo habang nakikita natin o alam natin yung mga taong maraming katanungan? Yung iba nagtataka, natatakot, naguguluhan. Hayaan na lang po ba natin sila? O sisikapin nating ipaalam na mayroon Diyos na tunay na kanlungan at kalakasan, si Jehovah. Kaya mga kapatid, habang may panahon pa, gawin natin personal na layunin na ibahagi sa iba ang kabutihan ng Diyos na Jehovah. Maraming salamat sa inyong masiglang pahayag, Brother Francisco. Tunay na napatibay kami. Ang inyong bahagi ay nasa Aralin 20, yung mabisang o epektibong konklusyon. Sabi rito, ang kadalasan na natatandaan ng kausap natin o kaya nakikinig sa atin, yung huling sasabihin natin. Kaya pagka magbibigay tayo ng konklusyon, pwede nating ulitin iyon kung ano yung puntong mahalaga na dapat nating matandaan ng mga tagapakinig. Huwag nating madaliin yung konklusyon. Pero kailangan maikli lang kasi yun ang natatandaan nila. Katulad nung pahayag ni Brother Francisco. Huwag na tayo magpapasok na kung ano-ano pang mga punto, kundi yung tinalakay natin, yung ipapasok natin sa ating konklusyon. Kaya maraming salamat sa inyo, Brother Elwin, sa inyong mahusay na pagkaganap ng inyong bahagi. Dito po nagtatapos muli ang ating maging mahusay sa ministeryo at dadako na tayo sa panghuli, ikatlong bahagi ng ating
pulong, yung pamumuhay bilang Kristiyano. Maraming salamat po sa lahat ng gumanap ng kanilang bahagi. Pero bago yun, aawitin natin yung bilang 111, 111. Ang pamagat, mga dahilan ng ating kagalakan. Halaw ito sa Mateo 5:12. Kung ako pubuli sa inyo, awitin natin ito ng masigla, nakatayo, at sundan natin ang himig ng ating musika. Sa pamumuhay bilang Kristiyano, ang unang may bahagi ay lokal na pangailangan. Ang paksa ay 2026 International na Convention. Pinagpapala ni Jehovah ang mga mapagpatuloy. Gagampanan sa atin ito ni Brother E.C. Paharilyaga. Brother Paharilyaga, handa na kami makinig. Noong Agosto ay tinanggap natin ng isang liham mula sa samahan na ang Pilipinas ay mag-host ng International Convention. At gaganapin iyon sa October 30 to November 1, 2026 sa MOA sa SMX. So, bagaman hindi tayo bahagi ng host congregations na magkikater doon sa mga kapatid, pero meron tayong pribilehyo na magboluntaryo para makatulong sa pagpe-prepare noong International Convention na yon. Naalala siguro ninyo yung International Convention noong 2019, yung Love Never Fails, di ba? Nakita ninyo yung kung gaano kasaya yung mga kapatid nung tinatanggap nila, wini-welcome nila yung mga delegado mula sa iba't ibang lugar. Nakikita ninyo kung paano sila nag-present ng mga cultural presentations. Kikita ninyo kung paano sila sumama sa larangan. Nagkaroon tayo ng pribilehyo noon na makapag-host ng ilang delegates. At dinala natin sila sa ating mga teritoryo, di ba? At tunay na isang napakagandang pribilehyo noon para sa atin. Sa 2026, nag-imbita ng 5,300 na mga delegado ang tanggapang pansangay para dito sa Pilipinas. Kaya ngayon, may pagkakataon tayong maipakita yung pag-ibig Kristiyano natin at pagkamapagpatuloy sa mga delegadong ito. Ngayon, paano natin iyon magagawa? Panoorin natin ang unang video. Gustong-gusto ng pamilya namin ang mga kumbensyon. Kaya nung itinatalastas na magkakaroon ng international convention sa amin, sobrang na-excite kami. Nung pauwi na kami, nag-uusap yung mga bata, aling mga bansa kaya ang may invite na pumunta dito? Kaya napaisip ako, ngayong taon hindi lang kami dadalo. Tutulong din kami sa convention. Higit pa sa ginagawa namin kapag regional convention. Kaya pinag-usapan namin sa family worship ang tungkol sa international convention. Nanood kami ng mga video tungkol dito sa jw.org. Ngayon lang nalaman ng mga bata na sobrang laki pala ng kailangan gawin sa mga special at international convention at nakailangan ng mga voluntaryo para sa mga gawain dito. Tinanong ko sila, ano ang pinakapaborito nyo sa convention? Pagkarinig ng mga sagot nila, na-realize namin na sa mga regional convention, napakarami namin tinatanggap na mga pagpapala pero kaunti lang ang pagkakataon namin para makatulong. Napag-usapan namin na sa mga special convention, marami kaming magagawa para sa libo-libong delegado na darating. Iminungkahi ko na magboluntaryo kami bilang pamilya. Binasa namin ang Lucas 6:38 para makita ang prinsipyo kung bakit dapat kaming tumulong. Maging mapagbigay at magbibigay ang mga tao sa inyo. Tinanong ko sila kung paano namin ito magagawa sa international o special convention. At ang gaganda ng mga mungkahi nila. Baka makatulong kami sa pagpapakain sa mga delegado, sa pagbati sa kanila sa mga airport, hotel at tour, o pagdilinis ng venue bago ang konbensyon. Na-excite ang anak namin na si Caitlin, kaya sinabi niya na gawin ng parang family bonding ang pagtulong namin sa konbensyon. At sumang-ayon tuming lahat sa kanya. Masaya kami ng misis ko na sinagot ang mga panalangin namin. Nag-fill up kami ng application at handa na kaming magpagamit kay Jehovah kung saan man kailangan.
Yan, di ba? So, pwedeng pag-isipan yon ng isang pamilya kung paano sila makakapag-voluntaryo doon sa nalalapit na international convention. Ano ba mga kailangan para sa ating international convention? Since maraming pupunta rito ng mga delegado, bukod doon sa mga delegado, may tinatawag tayong special full-time servants. Sino tong mga ito? Ito yung mga circuit overseer, mga missionary, mga Bethelite, mga special pioneers, na magiging delegado rin sila sa ating convention. Siyempre, anong kailangan nila? Kailangan nila since nasa full-time service sila, maaari tayong magpakita ng pagkabukas palad, pwede nating buksan ang ating tahanan kung nasa kalagayan kayo na mag-host ng isang pamilya o kaya ng ilang tao, depende sa inyong kalagayan. So pwede nyong ipakipag-usap sa mga elder kung kayo ay nasa kalagayan na gawin iyon. At dahil din sa napakalaking gawain ito, napakaraming voluntaryo ang kinakailangan. Andyan yung sa pag-welcome, andyan yung meron sa logistics, andyan yung paghatid sundo ng mga kapatid, maaaring doon, pagluluto kung kinakailangan, meron din sa mga activities at iba pang mga gawain. So kung kayo ay may skill at gusto nyo mag-voluntaryo, pwede rin yung bisitahin ang ating JW Hub. Siyempre, kailangan nyo magkaroon ng account para gawin niyon. Mag-file ng A2 application o yung application to expand your theocratic service. Kung kayo ay elder, ministerial servant o regular pioneer, hindi nyo na kailangan mag-apply pa ng A2. Pero kung hindi kayo dun sa tatlong yon, mag-apply kayo. And then, pagkatapos, ilagay nyo doon sa my profile nyo yung availability. Importante yun mga kapatid. Kung kailan kayo posible at handang mag-voluntaryo. Maaaring kasi ang ilan sa inyo ay may pasok sa opisina o kaya sa eskwelahan. So yung panahon na maaaring yung ibigay para sa international convention ay i-indicate ninyo doon sa profile ninyo. Para mas maging madali, panoorin natin ang video para gawin yun. Gusto mo bang mag-volunteer sa darating na international convention? Baka iniisip mo, paano ba mag-apply? Meron kang 5 kailangang gawin. Ipapakita namin yan isa-isa. Pero kung kailangan mo, pwede kang tulungan ng mga elder ninyo. Ito ang 5 hakbang. Gumawa ng jw.org account. Humingi ng dagdag na access sa JW Hub. I-update ang profile mo. Mag-submit ng A2 application. Ilagay ang availability mo. Kung nakapag-submit ka na ng A2 application, maganda yan. Pwede ka nang dumiretso sa pang-5. Pero isa-isahin natin yung mga hakbang simula sa una. Una, kailangan mo ng jw.org account. Kung wala pa, pumunta sa jw.org, piliin ang login at create new account at sundan ang nasa screen. Kapag may account ka na, mag-login, piliin ang request more access at sundan ang instruction. Kapag inaprubahan ito ng palihim ng kongregasyon, madadagdagan ang access mo sa JW Hub. Ngayong may access ka na sa JW Hub, makakakita ka ng karagdagang feature katulad ng My Profile at My Applications. Pumunta sa My Profile para ilagay at i-review ang iyong contact details, skills, language, at mag-upload ng passport-style photo. May isa ka pang kailangang gawin para mailagay ang availability mo. Pumunta sa My Applications at mag-submit ng application to expand your theocratic service, A2. Kung ministerial na lingkod ka na, elder, regular pioneer, o nasa iba pang full-time service, pwede mo nang lampasan ang hakbang na to. Ngayon, pwede mo nang ilagay ang availability mo. Pumunta sa My Profile at piliin ang availability. May makikita kang option na mag-volunteer sa international convention. Kapag pinili mo ang yes, mailalagay mo na ang availability mo mag-volunteer sa mismong konbensyon, pati na ang pag-aasikaso sa mga delegate. Para malaman namin kung kailan mo gustong mag-volunteer, ilagay kung ilang araw ka pwedeng tumulong, bago, at sa panahon ng konbensyon. Alam namin na baka mahirap pa sa iyo ngayon na malaman kung ano ang availability mo, pero ilagay lang sa form kung ano yung nakikita mong posible. Pwede mo itong balikan at i-update ang availability mo kung nagbago ang kalagayan mo.
Tandaan na baka hindi ka naman makuha sa lahat ng araw na inilagay mo. Pero kung mas marami kang ilalagay, mas marami kang pagkakataon na makapag-volunteer sa espesyal na event na ito. At heto pa, huwag mong kalimutang ilagay ang skill at talent mo. Malaking tulong to. Kung mahusay kang tumugtog o kumanta, mag-upload ka ng maikling audition clip. Kung may naiisip kang suggestion para sa event, ilagay ito. Gusto namin yung marinig. Kapag nagawa mo na ang lahat ng to, makikita na ng mga nag-oorganisa ng konbensyon ang availability mo at pagsisikap na tumulong. Sa mga darating na linggo at buwan, makakatanggap ka pa ng impormasyon. Sa ngayon, ipanalangin ang International Convention. Salamat sa pagiging handa na magboluntaryo. Yan, no? Napansin ninyo, pwede pa kayong mag-upload ng mga video clips. Tiyakin nyo lang na medyo marangal yung i-upload nyo. Baka kung ano-anong TikTok videos lang yung may upload nyo doon. Siyempre, baka doon pa lang ma-cancel na yung inyong application. So, siguro, maganda kung kayo ay may skill sa pagtugtog o kaya maaaring naging volunteer kayo noong 2019. Baka pwede nyo i-upload kung paano kayo sumayaw noon ng mga cultural presentations. Yan, pwede nyo gawin yun, mga kapatid. No. Kung kailangan nyo pa na higit na tulong, nandito ako at si Brother Tolisora para tulungan kayo na gamitin yung ating JW Hub para kayo ay makapag-volunteer. Ngayon, ano maaasahan natin sa pagboboluntaryo na ito? Meron ba tayong mapapala kapag ginawa natin ito? Pakisuyo, basahin natin yung Deuteronomio, Kabanatang 28, talatang 2. Deuteronomio 28:2. Ang sabi doon, dahil patuloy kayong nakikinig sa tinig ng Diyos ninyong si Jehovah, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Kung itutuloy ninyo yung pagbabasa, napakaraming pagpapala ang ating tatanggapin. Pagpapala sa lungsod, sa inyong anak, sa inyong sambahayan, sa inyong mga kagamitan, sa mga hayop, sabi dyan. Ayan yung mga kabuhayan ng mga sinaunang Israelita. Kaya yan din yung pagpapala na tatanggapin ng isa na pinipiling paglingkuran na higit si Jehovah at makibahagi sa ganitong klaseng gawain. O once in a lifetime lang to, minsan mahirap nang masundan pa. Kaya maaari nating mag-focus at magbigay pa tayo ng higit na panahon para makapag-voluntaryo. Panoorin natin yung huling video. International Convention ay mas malaki kaysa sa Regional Convention at mas marami rin ang kailangan ng mga voluntaryo. Napakalaki ng pangangailangan, napakaraming trabaho, activity, at dapat maramdaman ng lahat ng kapatid na kailangan kong makatulong, kailangan may magawa din ako. Kailangan pakainin yung mga delegado, gumawa ng kaayusan sa ministeryo, transportasyon, at salubungin sila sa airport. Napakaraming voluntaryo ang kailangan sa kumbensyon, sa paglilinis, sa parking attendant, at hindi lang isang assignment ang ginagawa ng karamihan sa kanila. Iba-iba ang edad nila. May mga bata, may matatanda, at lahat sila ay gustong makatulong. Kaya darating sila, pupwesto, magbabantay, at hawak yung mga sign nila. Nag-request ka ng 10 brother pero 30 yung darating. Halimbawa ngayon, sa tanghalian, nag-request kami ng 50 pero mga 100 yung dumating. May mga bata at matatanda. Lahat sila handang tumulong. Lahat tayo ay pwedeng makatulong kahit sa simpleng pagyakap o pagngiti. Lahat tayo may maibibigay. Ngayon, naglilinis kami ng mga upuan, yung pagitan ng mga upuan, pati pagtatanggal ng mga chewing gum sa upuan at sa sahig. Ang hirap, pero masaya, lalo na kasama ko yung anak ko at nakikita kong nag-e-enjoy din siya sa pagtulong. Dumating ng mga kapatid galing Portugal at Brazil, nakasama namin silang mag-banding, mag-ministeryo at kumain, kaya nag-enjoy sila na makasama ang kongregasyon.
Dahil dito, parang nakita ko na kung ano yung magiging buhay kapag paraiso na yung buong lupa at kasama ko yung mga kapatid. Napakalaking pagpapala na makita yung pagkakaisa ng mga kapatid dahil sa International Convention. Napapapurihan natin si Jehovah sa evening gathering, mga branch activity, at sa ministeryo sa International Convention. At baka minsan lang natin magawa ito sa buhay natin. Parte ng buhay natin bilang mga Kristiyano ang pagiging mapagpatuloy. Kaya pagdating na dito, higit pa sa inaasahan ninyo, ang tatanggapin ninyong espiritual na mga pagkapala. Totoo, lahat tayo ay pamilya ni Jehovah, pero mas ramdam mo yun kapag nasa International Convention ka. Yung mga voluntaryo, parang naging magkakapamilya na sila at pagdating dito ng mga delegado, nagiging parte na rin sila ng pamilyang iyon. At walang nanghihinayang sa isinakripisyo ng panahon, pera, at lakas para makapagboluntaryo sila dito. Naiiyak pa nga sila at sinasabi, kailan ba ito mauulit? Lagi nating sinasabi, mahal ko yung mga kapatid sa buong mundo, pero yung magkaroon ka ng pagkakataon para maranasan yon at may pakita ang pag-ibig, walang katulad yon. Hinding-hindi ko yun makakalimutan. Huwag kang magdalawang isip, huwag kang mag-alangan. Kung kaya mong makatulong, subukan mo. Hinding-hindi mo pagsisisihan na makasama ang mga kapatid sa ganitong paraan. Hindi ko sila kilala, pero alam kong mahal ko sila. Nung bata pa ako, nakapunta ako sa bansa nila at ganitong pag-ibig din yung ipinadama nila. Kaya gusto ko yung iparamdam sa kanila ngayon. Pakisuyo, sabi dun sa ating outline, ipanalangin kung pwede kang magboluntaryo sa konbensyon. Kapag nakibahagi ka sa espesyal na okasyong ito, makagagawa ka ng ala-alang habang buhay mong babaunin kasama ng pamilya mo, ng kongregasyon, at ng international na kapatiran. Maraming salamat, Brother Paharliaga, sa inyong mahusay na paglalahad may kinalaman sa ating 2026 International na Convention. Nais niyo bang pasalamatan yung video, mga kapatid? Kaya kung nais niyo magboluntaryo, pumunta lang kay Brother Paharliaga at kay Brother Tolosora. Welcome kayo. Ngayon, dadako tayo sa ating pag-aaral ng Kongregasyon sa Biblia. Ang tatalakayin sa atin ay Aral 30 hanggang 31. Gagampanan to ni Brother Ezekiel Magpili at ang kanyang katulong na tagabasa si Brother Andy Panganiban. Muli, magandang gabi sa inyo mga kapatid. Mga kapatid namin na nasa Zoom, welcome din po kayo at pwede kayong magkomento. Nasa aral 30 na tayo at 31 ang tatalakayin natin sa gabing ito. Dito pa rin yan sa aklat na mga aral na matututuhan natin sa Biblia. Okay, tutulungan tayo ni Brother Andy Panganiban sa pagbasa. Simulan natin sa aral 30. Pakisuyo, Brother Andy. Nang pumunta ang mga espiyang Israelita sa lungsod ng Jericho, tumuloy sila sa bahay ng isang babae na ang pangalan ay Rahab. Nalaman ito ng hari ng Jericho kaya nagpadala siya ng mga sundalo sa bahay ni Rahab. Itinago ni Rahab sa bubong ang 2 espiya at itinuro sa ibang direksyon ng mga sundalo. Sinabi niya sa mga espiya, "Tutulungan ko kayo kasi alam kong kakampi niyo si Jehovah at matatalo niyo ang Jericho. Pero ipangako niyong ililigtas niyo ang aming pamilya." Sinabi ng mga espiya kay Rahab, "Pangako, walang masasaktan sa mga nasa loob ng bahay mo." Sinabi din nila, "Magtali ka ng pulang lubid sa iyong bintana at makaliligtas ang pamilya niyo." Tinulungan ni Rahab ang mga espiya na makababa sa bintana gamit ang lubid. Umakyat sila sa bundok ng 3 araw na nagtago doon bago bumalik kay Josue. Tapos tumawid na ang mga Israelita sa Ilog Jordan
para sakupin ang lupain. Jericho ang unang lungsod na sinakop nila. Inatasan sila ni Jehovah na magmarcha sa palibot ng lungsod, isang beses bawat araw sa loob ng 6 na araw. Noong ika-7 araw, nagmarcha sila sa palibot ng lungsod ng 7 beses. Pagkatapos, hinipa ng mga saserdote ang mga trumpeta nila at ang mga sundalo naman ay sumigaw ng sobrang lakas. Nagiba ang mga pader ng lungsod. Pero ang bahay ni Rahab na nasa pader mismo ay nakatayo pa rin. Nakaligtas si Rahab at ang pamilya nila kasi nagtiwala sila kay Jehovah. Okay, salamat sa pagbasa. Takuan muna natin yung mga naka-implentang tanong. 3 tanong ito. Unahin natin yung una. Bakit tinulungan ni Rahab ang mga espiya? Okay, doon muna tayo kay Sister Joby. Sister Austria. Tinulungan ni Rahab ang mga espiya dahil alam niya na kakampi sila ni Jehovah. At saka hiniling niya sa mga espiya na tutulungan silang iligtas. Okay, salamat. Sa pangalawang tanong, paano nilusob ng mga Israelita ang Jericho? Sister Ralumbia. Sinunod po ng mga Israelita ang utos ni Jehovah. Nagmarcha po sila sa paligid ng Jericho 1 beses bawat araw sa loob ng 6 na araw. Sa ika-7 araw po, nagmarcha sila ng 7 beses. Hinipa ng mga saserdote ang mga trumpeta at sumigaw ng malakas ang mga sundalo. Dahil dito, gumawa po ang pader ng Jericho. Okay, salamat, no? Dakuhan natin yung huling tanong. Ano ang nangyari kay Rahab at sa pamilya niya? Sister L. Kay L tayo muna. Ang mga Israelites ay nagmarch sa Jericho at iminarcha around the city for pitong araw at ang bahay nag-crash, pero si Rahab's bahay ay hindi na-crash kasi may red rope. At ang family at siya ay safe. Ayan, sige, nakuha rin yung punto, no? Ligtas yung pamilya ni Rahab. Okay, dako tayo sa mga ilang tanong. Kung nabasa niyo yung nasa Josue 2, 1 hanggang 24 at sa 6, 1 hanggang 27. Paano ba nagtiwala si Rahab na talagang ililigtas siya ng 2 espiya? Ano yung ginawa niya? Sinabi niya na bakit siya sigurado na nakilala niya si Jehovah? Sa paanong paraan niya nakilala si Jehovah? At asang-asa siya na ililigtas din siya dahil niligtas niya yung 2 espiya. Sister CK. Nabalitaan niya ito sa mga naglalakbay. Ibig sabihin yung mga parot-paritong mga tao, tapos naririnig niya yung mga ginawa ni Jehovah na pagliligtas. Aside doon, 40 years sa ilang, nabalitaan din niya yon, napapasok kasi sa Kanaan, which is in Jericho sa Kanaan yon. So, hindi lang niya ito nabalitaan, kundi naniwala na din siya na talagang ibibigay ni Jehovah sa Israelita, sa kanyang bayan, yung lugar na yon. Kaya siya ay nanampalataya ng may action. Ayan, salamat, no? O ano yung ginawa para talagang maligtas siya? Ano yung bilin sa kanya ng 2 espiya? Para maligtas ka, ito dapat mong gawin. Si Father Daulong sa Mother's Room. Yun nga, no, nung sinabi ni Rahab na sumumpa kayo, sabi niya sa mga espiya na
sa harap ni Jehovah na dahil nagpakita ko ng tapat na pag-ibig sa inyo, hindi niyo pababayaan. Sinabi naman ng mga lalaki na ibibigay namin ang buhay namin para sa iyo kung ililihim mo ang misyon namin. Ayun, isa yun na yung pagpunta nila doon dapat ilihim ni Rahab. O paano pa siya na, paano sinunod ni Rahab yung tagubilin sa kanya para maligtas siya pati yung pamilya niya. Ano ang dapat niyang gawin? Si Sister Licanda. Sinabihan po sila na magtali sila ng pulag lubid sa may bintana para maligtas sila. Ayun, isa yun, no? Meron pa? Si Brother Renz. Doon sa Josue 2:18, dapat magstay lang sila doon sa loob. Tapos doon sa 19, kung meron daw lumabas ng bahay nila, mapapatay yun. Kaya kailangan magstay pa rin sila. Ayun, kailangan ipunin niya yung member ng family niya sa isang bahay. Kaya yun ang bilin sa kanya. Kaya ginawa naman ni Rahab yun, kaya naligtas siya. Okay, dumako pa tayo sa iba pang tanong. Ano ang natutuhan natin sa ulat na ito may kinalaman sa Diyos na Jehovah? Brother Belmonte, Odi. Si Jehovah po, tumitingin po siya sa puso, hindi po sa katayuan o yung nakaraan ng isang tao. Sa kabila po nung nakaraan po ni Rahab, nakita po ni Jehovah yung tapat niya pong intention. Bali, pinapakita po nito na mas mahalaga yung pagbabago kaysa po sa nakaraan o pinagbulan po ng isa. Ayun, usay, no? Si Rahab, hindi lingkod ni Jehovah. Pero nakita niya yun, nabasa niya yung puso ni Rahab. Brother Rizal. Bago sila pumasok sa mga lupain na sasakupin nila, may tagubilin si Jehovah. Ang tagubilin niya, huwag kayong maawa sa kanila at huwag kayong magkikipag-alyansa sa kanila. Pero napansin natin, sa yung dalawang espiya, anong ginawa nila? Nangako sila. Naawa sila kay Rahab. Kasi nangako sila na ililigtas yung pamilya ni Rahab. Di ba pagsuwa yun sa utos si Jehovah? Na huwag sila magpapakita ng awa. Pero yung dalawang tiktik, nagpakita ng awa. At nangako sila na hindi mapapahamak yung si Rahab. Ang tanong, ano kaya ang gagawin ni Jehovah sa dalawang tiktik na sumuway sa utos niya? Ito natin nakita yung kapakumbabaan ni Jehovah. Kasi yung kapakumbabaan pala ay binubuo yan ng awa at pagiging makatwiran. Kaya pinakita ni Jehovah yun, at hindi niya pinuksa hindi niya dinamay sa pagkapuksa yung bahay ni Rahab at iniligtas sa pamilya nito. Okay, salamat. Okay. Dito tayo sa huling tanong doon sa aral 30. Anong praktikal na mga aral ang matututuhan natin sa ulat nito at paano natin ito maisasabuhay may kinalaman sa ating pamilya, kongregasyon o sa ministeryo? Brother Roy Mata. Halimbawa, sabi ni Rahab sa mga sundalo, wala ditong dalawang tiktik. Tanong, nagsisinungaling ba siya? Hindi. Anong aral? Hindi autorisado o walang karapatan o hindi entitled itong mga sundalo na malaman kung nasaan ang dalawa. Tanong, bakit doon pumasok sa bahay ng isang mababang lipad o ika nga tawag ito? Patutot. Alam natin na sa bansang Kanaanita o Kananiyo, normal sa kanilang pagiging patutot. Normal yun sa kanila, saka hindi masama yun. Kaya ganoon si Rahab. Kaya kahit ganoon siya, alam na alam ni Jehovah na maamo siya. Kaya doon pinatuloy yung mga tiktik para hindi mapaghinalaan at sakali mang sila'y habulin ng mga sundalo doon, madali silang makatakas. Kaya sa umpisa pa lang, alam na ni Jehovah na itong Rahab na ito ay matuwid na tao. Okay. Salamat sa mga referensya na nasulit Brother Roy. Okay, dumako na tayo dito sa... may isa pa, si Brother Calso. Nagkaugnay naman sa kongregasyon. Tandaan natin na yung Jericho, 7 beses nilang inikutan, Yung 6 na araw, tigi-tigi isang araw. Yung pampito, 7 beses bago bumagsak yung Jericho. Ngayon, anong kaugnayan nito sa ating pangaraw buting balita? Tayo naman, umiikot tayo ngayon sa bahay-bahay, sa ating kanya-kanya tayong teritoryo, group 1, group 2, kanya-kanya yan. Pero hindi naman 7 beses.
Ang ibig lang ng 7 beses ay talagang kumpleto yon. Ayon kay Jehovah, tuloy-tuloy yan. Kaya si Jehovah magpapatigil kung kailan titigil yan. At pagka natapos na yung pag-ikot natin sa bawat natin, si Jehovah pagka sinabi na niyan tapos na, doon naman niya igagawad yung kanyang araw, yung dakilang araw ni Jehovah Armageddon. Ayan, salamat doon sa punto na yun, no? Yung bilang na 7, completeness yun, no? Hindi tumutukoy yung sa literal na araw, no? Okay, dumako na tayo dito sa Aral 31, si Jose at ang mga Gibeonita. Pakibasa muli. Nabalitaan ng iba pang mga bansa sa Kanaan ang nangyari sa Jericho. Nagkaisa ang mga hari sa labanan ng mga Israelita. Nalabanan ng mga Israelita. Pero iba ang naisip ng mga Gibeonita. Suot ang lumang damit, pumunta sila kay Josue at sinabi, "Napakalayo ng pinanggalingan namin. Nabalitaan namin ang tungkol kay Jehovah at ang lahat ng ginawa niya para sa inyo noong kayo ay nasa Ehipto at Moab. Mangako kayong hindi niyo kami lulusubin at maglilingkod kami sa inyo." Naniwala si Josue at nangakong hindi sila lulusubin. Pagkaraan ng 3 araw, nalaman ni Josue na hindi naman pala sila galing sa malayo. Taga-Kanaan lang sila. Tinanong ni Josue ang mga Gibeonita, "Bakit kayo nagsinungaling?" Sumagot sila, "Natakot kasi kami. Alam naming ang Diyos niyong si Jehovah ang nakikipaglaban para sa inyo. Parang awa niyo na. Huwag niyo kaming patayin." Tinupad ni Josue ang pangako niya at hindi sila pinatay. Di nagtagal, binantaan ng 5 haring Kanaanita at ng kani-kanilang hukbo ang mga Gibeonita. Si Josue at ang kanyang hukbo ay magdamag na nagmarcha papunta sa Gibeon para iligtas sila. Kinaumagahan, nagsimula ang labanan, kung saan-saan nagtakbuhan ang mga Kanaanita para tumakas. Pero kahit saan sila pumunta, pinauulanan sila ni Jehovah ng malalaking tipak na yelo. Tapos, nakiusap si Josue kay Jehovah na huwag palubugin ang araw. Hindi pa ito nangyari kahit kailan. Kaya bakit niya ito hihilingin kay Jehovah? Kasi may tiwala si Josue kay Jehovah. Hindi lumubog ang araw hanggang sa matalo ng mga Israelita ang mga haring Kanaanita at ang mga hukbo nila. Salamat, Brother Andy, sa pagtulong sa amin sa pagbasa ng 2 aral, no? Ang aral 30 at 31. Okay, dako muna tayo sa naka-implentang tanong. 2 tanong ito, mga kapatid. Ang una, ano ang ginawa ng mga Gibeonita para iligtas ang kanilang sarili? May ginawa sila para maligtas yung sarili nila. Kasama sila doon sa pupuksain Sister Tina Di Macali. Nakaisip nga po sila ng paraan. Ang ginawa nila ay nagsuot sila ng lumang damit at pumunta po kay Josue at sinabi nila na malayo yung kanilang pinanggalingan at nabalitaan nga nila yung tungkol sa ginawa ni Jehovah. Kaya nagsabi sila na huwag silang saktan at maglilingkod daw po sila sa kay Josue. Okay, salamat na sa kadugtong na tanong. Paano tinulungan ni Jehovah yung mga Israelita? Setting nito, digmaan na. No? Paano tinulungan ni Jehovah yung mga Israelita? Okay, Brother Roy? Grabing tulong ito. Kung doon sa dagat na pula, hinati ang dagat. Dito naman yung araw ang pinahinto ni Jehovah. Tapos habang ang mga kaaway tumatakbo at tipak na yelong humahabol sa kanila kahit saan direksyon. Kaya doon nakikita natin na walang kawala talagang kalaban ng mga Israelita, naubos sila. Yan. Okay? Linaw na yun, no? Okay, dako ulit tayo dito sa Josue 1:9 hanggang Kabanata 10, talata 15. Tanong, paano nalaman ng mga Gibeonita tungkol kay Jehovah? Kaya na nung lulusubin ito, alam nila matatalo sila Gaya rin ni Rahab, paano na nalaman din ng mga taga-Gibeonita? Okay. Brother Renz.
Josue 9 verse 3, narinig din nila, nabalitaan nila yung mga ulat tungkol dun sa mga ginawa ng Israel. Ayun, nabalitaan pa rin, no? O kaya sa atin, sa ministeryo natin, pagka nakabalita yung mga napapangaralan natin, tsak nakikilos yan, lalo na sa malaking kapighatian, no? Pag nakita nila natutupad na yung hula, baka doon pala sila kumilos, no? Okay, ano pa? Ano yung ginawa nilang pagsisinungaling? Talaga bang nagsinungaling sila? O paano yung sinungaling, pagsisinungaling ba nila talagang, ano tingin natin doon, Brother Chito Arona? Alam mo, sa panahon ng digmaan, strategy ng tawag doon, hindi na inuuri yung kasinungalingan ba o hindi. Para lang magtagumpay sila at nakita ng Manila dahil sa takot nila nga at alam nila, talo sa digmaan. Kaya kumampi sila sa kina ng Josue. May aral din tayo matutunan dito sapagkat si Josue, napakabilis niya magdesisyon, maniwala. Hindi man lang siya sumangguni kay Jehovah, kaya napaglalangan siya. Kaya ang lesson natin doon, kung may magkagawa tayong mga desisyon na lalo mabigat, ay kailangan natin sumangguni talaga kay Jehovah para ito yung magiging matagumpay at kalugod-lugod sa Kanya. Kaya yung pagsangguni, no? Kaya kinumpronta pa siya ng mga ibang pinuno, bakit agad siya sumang-ayon eh. Pero nakita natin yung resulta noon, pumayag na rin si Josue. Sa tulong ng Diyos na Jehovah yun, nasabihan din siya. No? Okay? Okay, dumako tayo dito sa mga kalagdagang tanong. No? Okay. Ano muli ang natutuhan natin sa ulat na ito? May kinalaman sa Diyos na Jehovah? Sige, Sister CK. Sinabi ni Jehovah na lipulin lahat ng tumatahan sa lupain. Hindi habilin. Sinabi niya yon, utos niya yon. Pero makikita na hindi nilipol ang mga Gabaonita. Makikita dun sa ulat ng pangyayaring ito, yung awa ni Jehovah. Matindi talaga. Gusto niya kasi hanggat maaari, ang lahat ay maligtas. Kaya pinakitaan niya ito ng awa. Ayan, okay. Okay, ano pa yung natutunan natin? May kinalaman kay Jehovah sa ulat na ito? May kinalaman sa mga Gibeonita? Anong klaseng Diyos si Jehovah? Bukod sa naikomento ni Sister CK. Brother Odi. Natutunan ko po kay Jehovah na siya po talaga yung pinagmumula ng tagumpay. Hindi po sa matatalino po yung mga leader, katulad po ni Josue, kundi yung pinakahuling pagtitiwalaan talaga ang Diyos na Jehovah. Ayan. Okay. Usay, no? Isa pang tanong. Yung natutuhan natin sa ulat na ito, paano natin maisasabuhay ito, may kinalaman sa ating pamilya, kongregasyon o sa ating pagmiministeryo. Sister Vasquez, Lilia. Sa ministeryo, kapag tayo ay may nakausap na mga sa bahay-bahay at nangako tayo na babalikan natin sila, kailangan natin tuparin yung ating pangako. Kaya yung oo natin, maging oo. Yung hindi natin, maging hindi. Ayan. Salamat doon sa pagdiin sa Mateo 5:37. Oo ay oo, hindi, hindi. O Brother Roy? Ganon din yan sa panata natin, yung ating bautismo. Nanata tayo kay Jehovah na paglingkuran natin siya, naunahin natin siya palagi. Hindi dahil sa pagkakaroon ng problema, ibang hamon sa buhay, hihinto na tayo. O kaya pagkatapos ng bautismo, wala na rin tayo. O kaya kahit bautismado na tayo, kinakalimutan natin yung ating pangako o panata. Kaya pag kinalimutan natin yun, kakalimutan din tayo ni Jehovah. Yeah, okay. Brother Rizal? Tingnan natin paano naging oo yung oo dito sa ulat na ito. Nakita natin na si Josue ay nangako na tatanggapin niya yung mga Gibeonita. Ay nalaman ng mga hari na kumampi itong Gibeonita sa Israel. Kaya anong ginawa nila?
kailangan nilang digmain itong Gibeonita. Ano naman kapapel na gagawin ngayon ni Josue? Ay samantalang may tagubili naman talaga si Jehovah, dapat lipuli na yan eh. Pero baka sabihin ni Jehovah kay Josue, o yan Josue, hindi na ikaw lilipol, ibang mga bansa na ang gagawa niya para sa iyo. Kaya samantalahin mo na. Pero hindi ganoon si Josue. Nakauuna siya eh. Na tutulungan niya yung mga Gibeonita. Kaya napansin natin, yung Israel ay nakipaglaban doon sa mga Kananita para tulungan yung Gibeonita. At natalo sila sa tulong ni Jehovah. Kaya doon naging yung ni Josue. Ayan, okay, salamat no. Alam natin na napakaraming kaaway yung Gibeonita. Diba? Pero ano sa tingin niyo itong mga Gibeonita? Anong klase silang mga naninirahan doon? Anong mga skills nila? Brother Jonel. Yung mga Gibeonita po kasi sila din ay kabilang sa tribo ng mga Amorita na dapat na lipulin sana. Pero may kita natin sa background nila na sila din ay isang maunlad na lungsod, makapangyarihan, at malalakas din silang mandirigma. Kaya nga nang kumampi sila sa mga Israelita ay sobra din na natakot yung mga iba pa na mga karatig na mga kaharian, kaya sila din ay bumuo ng alyansa. Kaya makita natin na 7 laban sa mga Gibeonita at sa Israel. Kaya makita natin na malakas din talaga sila. Yun, mahusay, no? Okay, Brother Chito. Doon sa na binanggit ko kanina, may matutunan pa rin tayo doon, sapagat nangako yung mga Gibeonita na maging maglingkod kami sa inyo. Parang may ito, kaya ng dakong huli, taga-Sibak sila, taga-Igibe, pakinabang ng Israel, nila Josue. Sa atin din na minsan maraming talagang nabiktima rin ng mga scammer, lumalapit, nakikita raw ang isa, na magdoble, triple, dahil napakalaking kikitain, pero dakong huli, dahil nga sa nalinlang, yun ang problema. Kaya isang bagay din na pwede natin matutunan itong karanasan ni Josue. Okay, meron pa, Sister CK. Pamilya, kongregasyon, ministeryo. Tayo bilang bahagi ng malaking pulutong, anong pagkakapareho natin sa mga Gabaonita na to? Kung paano binanggit nga ni Brother Chito na tutulong sila, ang mga Gabaonita sa mga Israelita. Ganon din ang mga laking pulutong, tumutulong din bilang pagsuporta sa mga kapatid ni Kristo na narito pa sa lupa. Salamat. Okay, Brother Renz. Gaya ng binanggit, bagaman maunlad ang mga Gibeonita, pero humble sila kasi yung assignment nila doon sa Josue 9:23, tagakuha ng kahoy, taga-igib ng tubig. Hindi sila naghanap ng dako. Para sa kanila, okay nang maligtas, basta kahit mababa yung atas. Ganon din sa congregation, privilege na maging isang saksi ni Jehovah kahit anong atas natin, maging cleaner, audio-video, o magpahayag. Iisa lang yan sa paningin ni Jehovah. Okay, napakahusay, no? Okay, hanggang dito na tayo mga kapatid, no? Maraming salamat sa mahuhusay ninyong mga komento. Paumanin po sa hindi natawag. Balik tayo sa chairman. Maraming salamat, Brother Magpili at Brother Panganiban sa inyong pagtalakay ng ating pag-aaral ng Biblia ng ating kongregasyon gamit ang aklat ng mga aral sa Biblia. Tunay na nakinabang tayo ng gusto, no? Sa tatlong pagpupulong natin ay simula doon sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, tunay na nasapatan yung mga pangailangan natin. Nakita natin yung mga simulain kung paano natin aalagaan yung ating katawan, yung ating sarili. At ganoon din, sa spiritual na hiyas, tinalakay doon yung kabanata Ecclesiastes 11 hanggang 12. Na tunay na natuto tayo ng gusto doon sa mga teksto na ating nabasa. Ganoon din sa ating mga estudyante, nakita natin kung paano natin gagamitin sa ating ministeryo yung mga bahagi nila. At ganoon din sa pamumuhay bilang Kristiyano, nakita din natin yung mga paanyaya na magboluntaryo sa ating naralapit na 2026 na
International na Convention. Sa pag-aaral naman ng Biblia, maganda yung natutunan natin, kung paano natin ito ikakapit. Salamat po sa lahat ng ito. At ngayon, mga kapatid, meron pa kayong mga ilang punto na maaring maibulay-bulay nyo sa inyong pag-uwi, sa inyong tahanan, sa ating pagpupulong na ito na 3 bahagi. Brother Junel muna. Brother Junel. Dito po ay nakita ko kung gaano kakapangyarihan ni Jehovah. Kasi kahit si Josue isang hamak na tao, tapos humingi siya kay Jehovah ng request na pahintuin yung araw, at sa buong history, wala pang nangyari noon. At hanggang sa ngayon, isang beses lang ito, may kita natin si Jehovah ay talagang nililingap niya din ang kanyang mga lingkod na tapat. At nakita rin natin kay Josue na talaga siya din ay tapat kay Jehovah. Ayan, salamat. Brother Calso po. Tama yun, makapangyarihan talaga ang Diyos na Jehovah. Yung araw, di naman gumalaw yan. Steady lang talaga yan. Yung daigdig ang umiikot. Ngayon, kung bakit ba parang, kumbaga parang magdamag nandyan yung araw Ibig ba sabihin tumigil ang daigdig? Hindi. Hindi, kasi pagka titigil yun, magtitilamsikan lahat ng mga tao rito sa lupa. Sa makatuwid, ginamit ni Jehovah ang kapangyarihan niya, gumawa siya ng himala. Kaya sa tingin ni Josue, parang hindi gumalaw parang hindi lumubog yung araw. Pero yung araw talaga, alam naman natin, hindi lumulubog yan. Kaya lang lumulubog dahil sa paningin ng tao, parang gano'n. I-describe nila kung ano yung nakikita nila. Pero steady lang yung araw sa isang lugar. Hindi siya kumikilos. Kaya himala yung ginawa ni Jehovah, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Salamat po sa puntong yun. Sister Hirotani po. Natutunan ko rin sa halimbawa ni Rahab na napakahalagang makita sa ginagawa natin ang ating pananampalataya. Si Rahab, narinig niya lang yun tungkol kay Amang Jehovah. Pero napakilos kagad siya at pinakita niya yung pananampalataya niya. Yeah. Sister Libres. Ang napahalagang ko din dito yung napakagandang katangian ng Diyos na Jehovah na hindi niya tinitingnan kung ano yung nakaraan mo, kung naging masama ka man o katulad nga ni Rahab na isa daw pala siyang patutot, pero nagkaroon siya ng pagkakataon na naging descendant niya si Jesus Yeah. Ay, kumusta doon sa spiritual na hiyas? May natandaan kayo? Yung mga lalaking ginamit ng Diyos na Jehovah para isulat ang Bible. May natandaan ba kayo? Brother Odi? Hindi lang po sila gaya ng mga robot, kundi nagsasalita po sila at tagsulat po sila ayon po sa tumpak ng katotohanan. Gamit po yung kanilang sariling kalayaang magsalita at ekspresyon po sa pagsusulat. Kaya natutunan ko rin po dito na dapat po na magkaroon din tayo ng kalayaang ipahayag din yung pananampalataya natin sa mga nakakausap po natin sa ministeryo. Yan, salamat po. Sister CK. Kung tungkol sa hiyas, yung Ecclesiastes 11:1, na ihagis mo sa tubig yung tinapay, it means lang na maging mapagbigay tayo, anumang meron tayo. Hindi lang man ito sa pera lang, ito ay yung panahon at lakas. Salamat po. Dito na lamang at salamat sa inyong mga mahusay na komento at nakuhang mga punto sa ating pagpupulong. Napakarami at bulay-bulayin natin ito pag-uwi natin sa ating mga tanan. Dito po nagtatapos ang ating pagpupulong, ating saraduhan na sa pamagitan ng pag-awit, ang awit bilang 8. Awitin natin ito. Ang pamagat, si Jehovah ang ating kanlungan. Hinalaw sa awit 91. Kung ako po sa inyo, awitin natin ng malakas at masigla at sundan natin ang himig ng ating musika.